Gabriel, heto ang regalong 8 taon nating hiningi sa Diyos. Ang bulong ni Elena habang nanginginig ang kamay sa tuwa. Hawak ang litrato ng kanyang unang ultrasound. Kambal. Isang himalang matagal nilang hinintay sa gitna ng 8 taon ng pangungutya at pagtitiis. Ngunit bago pa niya maabot ang kamay ng asawa, isang malamig makapal na sobre ang ibinalandra ni Gabriel sa harap niya sa gitna ng boardroom sa harap ng lahat ng opisyal ng kumpanya. Huli na ang lahat, Elena. Alam ko na ang tungkol sa mga nakaw na pera. At tungkol sa lalaki mo. Layas! Sa isang saglit, ang langit na pinapangarap ni Elena ay gumuho. Ang 8 taon ng pagiging tapat na asawa, ang bawat gabing pag-iyak dahil sa hirap ng pagbubuntis, ay tinapakan ng lalaking pinakapinagkatiwalaan niya. At sa pintuan nakatayo si Bianca, ang sekretarya ni Gabriel, na may mapang-uyam na ngiti habang hinahaplos ang sariling tiyan. Salamat sa donasyon mo para sa baby namin, Elena. Ako na ang magpapatuloy ng tungkulin mo bilang asawa at ina. Nilunok ni Elena ang pait at ang huling patak ng kanyang dignidad. Hindi niya ibinigay ang ultrasound. Hindi siya nagmakaawa. Sa gitna ng hiyaw at siksik ng boardroom, tumalikod siya nang may isang panunumpa sa sariling ang mga sarmiento ang nagtapon sa kanya, ngunit ang mga anak sa kanyang sinapupunan ang magpapabagsak sa kahariang ito. Gabriel, heto, ang regalong 8 taon nating hiningi sa Diyos. Ang bulong ni Elena habang nanginginig ang kamay sa tuwa, hawak ang litrato ng kanyang unang ultrasound. Kambal. Isang himalang matagal nilang hinintay sa gitna ng 8 taon ng pangungut at gamutan sa Makati at walang katapusang pagdarasal. Ang bawat turok ng karayom sa kanyang katawan, ang bawat gabing puno ng pangamba, lahat ng iyon ay nagbunga na. Ngunit bago pa niya maabot ang kamay ng asawa sa gitna ng boardroom ng Sarmiento Group, isang malamig at makapal na sobre ang ibinalandra ni Gabriel sa harap niya. Hindi ito ang yakap na inaasahan niya. Hindi ito ang luhang bunga ng kagalakan. Ang mga mata ni Gabriel na dati ipuno ng pagmamahal ay tila naging yelo sa tigas at lamig. Huli na lahat, Elena. Alam ko na ang tungkol sa mga nakaw na pera. At tungkol sa lalaki mo, Layas. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw, sa buong silid sapat na para marinig ng lahat ng opisyal at empleyadong kanina, palihim na nakikinig. Napatigil ang mundo ni Elena. Ang ultrasound na hawak niya ay tila naging napakabigat. Ano-anong pera, Gabriel? Hindi ko maintindihan. Heto, tingnan mo ito. Huwag mo na akong lokohin. Malakas na hiyaw ni Gabriel habang hinahampas ang mesa. Narito ang mga ebidensya. 20 milyong piso ang inilipat mo sa account ng ex-boyfriend mo sa loob ng 5 buwan. Akala ko ba nagpapagagot ka para magkaanak tayo? Yun pala pinopondohan mo ang luho ng ibang lalaki habang ginagatasan mo ang kumpanya namin? Hindi totoo yan, Gabriel. Asawa mo ako. 8 taon tayong nagsama. Paano mo nagagawang maniwala sa mga papel na yan kaysa sa akin? Ang boses ni Elena ay gumaralgal, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang tayo. Sa gitna ng tensyon bumukas ang pinto at pumasok si Bianca, ang sekretarya ni Gabriel. Suot nito ang isang hapit na damit na tila lalong napapakita ng kanyang katawan. Mumiti siya ng bahagya, isang ngiting puno ng lason. Lumapit siya kay Gabriel at humawak sa braso nito isang kilos na pag-aari. Gabriel, huwag mo nang peralin ang galit mo. Masama yan sa kalusugan mo. Malambing na sabi ni Bianca bago hinarap si Elena. Elena, sapat na ang ebidensyang nakalap namin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mas mabuting umalis ka na bago pa tumawag si Doña Carmen ng pulis. Bakit ka narito, Bianca Labas? Ito sa trabaho mo. Matapang na sabi ni Elena. Ngunit ang susunod na ginawa ni Bianca ay tila isang saksak sa kanyang puso na mas masakit pa sa bintang ni Gabriel. Dahan-dahang hinaplos ni Bianca ang sariling tiyan na bahagya ng bumubukol. Salamat sa donasyon mo para sa baby namin ni Gabriel, Elena. Siguro nga, tama si Doña Carmen. Baog ka talaga kaya binigay ng Diyos sa akin ang biyaya, yang hindi mo kailanman kayang ibigay sa pamilya Sarmiento. Ako na magpapatuloy ng tungkulin mo bilang asawa at ina. Parang bumbang sumabog sa pandinig ni Elena ang mga salitang iyon. Ang sekretaryang pinagkatiwalaan niya, ang babaeng madalas niyang turingang parang kapatid, ay buntis sa asawa niya.
Sa mismong sandaling nalaman ni Elena ang magiging ina na siya, nalaman din niyang ang asawa niya ay matagal na siyang pinagtataksilan. Gabriel, totoo ba ito? Halos pabulong na tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa asawa, nagmamakaawang makakita ng kahit kaanting pag-aalinlangan. Ngunit tumingin lang si Gabriel sa tiyan ni Bianca bago muling binalingan si Elena ng may muhi. Si Bianca ang nagpakita sa akin ng totoong katapatan. Habang ikaw ay abala sa paglustay ng pera ko para sa ibang lalaki, si Bianca ang nagbigay sa akin ng rason para ituloy ang legacy ng mga Sarmiento. Wala ka ng lugar dito, Elena. Di sa kumpanyang ito ni sa bahay ko at lalong-lalo na sa buhay ko. Eksaktong pagkatapos ng salitang yon, pumasok si Doña Carmen ang ina ni Gabriel. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila hatol ng kamatayan. Ano pang ginagawa na babaeng ito rito, guard kalad ka rin? Palabas ang ahas na ito. Mama, buntis ako! Ang bulong na yon ni Elena ay hindi na umabot sa pandinig ng matanda dahil sa lakas ng hiyaw nito. Huwag mo akong matawag-tawag na mamawala. Akong manugang na magnanakaw at Makati 8 taon kaming naghintay. 8 taon kaming gumasta. Para sa'yo yun pala. Ay baog ka na. Mandaraya ka pa layas, ipapahiya kita sa buong Maynala. Ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng basura ang pinulot ng anak ko. Nilapitan ni Doña Carmen si Elena at malakas na sinampal. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagbagsak ni Elena sa sahig. Ang ultrasound na hawak niya ay tumalsik sa ilalim ng mesa malayo sa kanyang maabot. Gusto niyang gumapang para kunin iyon para isigaw sa kanila na may 2 buhay sa loob niya, pero nakita niya ang tingin ni Bianca isang tinging puno ng tagumpay at babala. Biglang pumasok ang takot sa isip ni Elena. Kung sasabihin niya ngayon na buntis siya, maniniwala ba sila? O gagamitin lang nila ang mga pekeng dokumentong yon para sabihing hindi kay Gabriel ang mga bata sa loob ng lason at put ng silid na ito, ang kanyang mga anak ay hindi ligtas. Ang pamilya Sarmiento ay kilala sa kapangyarihan. Kung kukunin nila ang mga bata at ilalayo sa kanya, wala siyang laban. Dahan-dahang tumayo si Elena. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Hindi niya kinuha ang ultrasound. Hinayaan niya itong manatili sa dilim sa ilalim ng mesang yon. Tatandaan ninyo ang araw na ito. Ang boses ni Elena ay mahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat puno ng isang uri ng otoridad na hindi nila inaasahan. Gabriel, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang danggal ko ang panahon ko, ang buhay ko. Ngunit na yon tinatapos ko na ang lahat. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring at binitawan ito sa harap ni Gabriel. Ang tunog ng gintong singsing sa sahig ay tila isang tuldok sa 8 taon nilang pagsasama. Elena, huwag kang magdrama, umalis ka na, singhal ni Gabriel. Pero may kung anong kumurot sa dibdib niya nang makita ang huling sulyap ni Elena, isang sulyap na hindi na galit, kundi awa. Awa para sa kanya. Lumakad si Elena palabas ng boardroom nang nakataas ang no kahit na ang bawat hakbang ay tila paglakad sa mga bubog. Sa labas, ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang iba ay may halong pangungutya sa kanilang mga mata. Ang bawat sulyap ay parang latay sa kanyang pagkatao. Pagdating sa elevator, doon lang siya napasandal sa pader. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Huwag kayong matakot mga anak, hindi tayo mawawala. Lalayo tayo sa impyernong ito. Paglabas niya ng gusali sinalubong siya ng malakas na ulan. Sa gitna ng dilim at lamig, nakita niya si Mang Lito ang matandang driver ng pamilya na matagal nang tapat sa kanyang ama. Ma'am Elena, ano pong nangyari? Nag-aalalang tanong ng matanda habang pinapayungan siya. Tumingin si Elena sa itaas ng gusali sa opisina ni Gabriel kung saan nakita niya ang silweta ni Bianca na nakadungaw sa bintana. Mang Lito, kailangan ko pong umalis. Nayon din. Dalhin ninyo ako sa Quezon City sa bahay ni Tia Deli at pakiusap. Wag na wag ninyong sasabihin kahit kanino kung nasaan ako. Opo ma'am, pero bakit po kayo umiiyak? Numiti si Elena isang niting puno ng pait at determinasyon. Hindi ito luha ng lungkot, Mang Lito. Ito ay luha ng pagpapaalam sa babaeng mahina. Simula ngayon, wala ng Elena Sarmiento. Ako si Elena Villanueva. At sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat patak ng ulan na ito. Sumakay si Elena sa sasakyan hindi lumingon sa kumpanyang naging bahagi ng kanyang buhay.
Sa loob ng kanyang bag, naramdaman niya ang malamig na sensasyon ng kanyang cellphone. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Alam kong hindi sa iyo ang perang yon, pero mas masaya ang palabas kung wala ka. Good luck sa kalsada, ex Mrs. Sarmiento. Napahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang bag. Hindi lang pala si Bianca ang kalaban niya, may mas malalim pang nagaganap. At habang humaharurot ang sasakyan palayo sa Makati, isang bagay lang ang sigurado. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay tila mga luhang hindi na mailabas ni Elena. Sa loob ng lumang kotse ni Mang Lito, ang amoy ng gasolina at basang kalsada ang pumalit sa mahalimuyak na amoy ng lavender sa boardroom ng mga Sarmiento. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na sari-sari store sa isang masikip na eskinita sa Quezon City. Dito, ang ingay ng mga tricycle at tawanan ng mga kapitbahay ay malayo sa katahimikan ng mansyon na itinuring niyang tahanan sa loob ng 8 taon. Dito na po tayo, Ma'am Elena. Mahinang sabi ni Mang Lito, ang boses ay puno ng simpatya. Pasensya na po at ganito lang ang maihatid ko sa inyo. Salamat, Mang Lito. Sapat na ito, higit pa sa sapat. Tugon ni Elena habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang bag. Sa loob niyon, nararamdaman niya ang bigat ng lihim na kanyang dala ang 2 buhay, na ngayon ay tanging kayamanan niya. Bumaba siya at sinalubong ng mainit at malagkit na hangin ng syudad. Ang bahay ni Tia Deli ay gawa sa semento at kahoy luma pero malinis at may mga nakasabit na halamang plastik sa bintana. Pagpasok niya ang amoy ng ginataang kalabasa, ang gumalot sa kanya isang amoy na nagpabalik sa kanya sa panahong wala pa siyang dalang pasakit ng apel, Yidong Sarmiento. Diyos ko, Elena, anong nangyari sa iyo? Bulalas ni Tia Deli na makita ang basang-basa at maputlang pamangkin. Mabilis itong kinuha ang isang tuyong tuwalya at binalot sa balikat ni Elena. Nabalitaan ko sa TV, totoo ba yung tungkol sa pera at yung tungkol sa babae ni Gabriel? Napapikit si Elena, ang bilis ng balita. Hindi pa man natatapos ang araw, ang kanyang dangal ay tila ginagawa ng tuntungan ng mga tsismis sa barangay. Tiya, pakiusap, ayaw ko muna itong pag-usapan. Gusto ko lang pong magpahinga. Naintindihan ng matanda ang pait sa boses ni Elena. Inakay niya ito sa isang maliit na kwarto sa itaas, kung saan ang higaan ay matigas at ang bentilador ay maingay ang ugong. Ngunit para kay Elena, ang kwartong ito ay mas ligtas kaysa sa anumang silid sa mansyon ng mga Sarmiento. Nang makaalis si Tia Deli, muling kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang Facebook at ang unang lumabas sa kanyang feed ay isang artikulo mula sa isang showbiz blog. Socialite and businesswoman Elena Villanueva pinalayas ng mga Sarmiento dahil sa pangungurakot at pagtataksil. Ang mga komento sa ibaba ay tila mga lason. Akala ko ba disente yan? Yun pala baog na magnanakaw pa? Buti nga sa kanya, buti na lang at nakahanap si Gabriel ng tunay na babae. Bawat salita ay parang hiwa ng kutsilyo sa kanyang pagkatao. Ang 8 taon ng kanyang pananahimik sa gitna ng pang-aapi ni Doña Carmen, ang bawat sakripisyo niya para itayo ang danggal ng asawa ay nabaon sa loob lamang ng ilang oras. Biglang naramdaman ni Elena ang isang matinding pag-alon sa kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo sa maliit na banyo sa labas ng kwarto at doon ay isinuka ang lahat ng pait na nararamdaman niya. Ang kanyang morning sickness ay tila nakikipagsabayan sa kanyang emosyon. Napaupo siya sa sahig ng banyo, hinahabol ang hininga. Ayos ka lang ba, Elena? Katok ni Tia Deli mula sa labas. Naririnig kitang nasusuka. May sakit ka ba? Nagpanik si Elena. Wala po, Tia, siguro po ay dahil lang sa ulan at sa pagod. Huwag po kayo mag-alala. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ng sinuman ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kung malalaman ng mga Sarmiento, gagamitin nila ang kanilang yaman para palabasin na ang mga batang ito ay anak ng lalaki na ibinibintang sa kanya. O di kaya'y kukunin nila ang mga bata para lamang mapanatili ang kanilang legacy habang siya ay itatapon sa kalsada. Kinabukasan, nagising si Elena sa tunog ng malakas na katok sa pintuan sa ibaba. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang isang itim na SUV na pamilyar sa kanya. Ang mga tauhan ni Doña Carmen.
Mabilis siyang bumaba at nakita si Tia Deli na nakaharap sa dalawang lalaking nakabarong. Nasaan si Elena May? Mga dokumento siyang kailangang pirmahan mula sa abogado ni Sir Gabriel? Maautoridad na sabi ng isa sa mga lalaki. Wala siya rito. Kanina pa siya umalis. Sigaw ni Tia Deli, pilit na itinatago ang kaba. Huwag niyo kaming lokohin. Alam namin dito siya dinala ng driver. Papupumilit ng lalaki habang sinusubok ang sumilip sa loob ng bahay. Hindi na nakatiis si Elena. Lumabas siya mula sa likod ng pinto. Narito ako. Ano kailangan ninyo? Inabot ng lalaki ang isang folder. Ang huling paalala ni Doña Carmen. Isumite mo ang lahat ng alahas at gamit na binili gamit ang pera ng mga Sarmiento sa loob ng 24 na oras. Kung hindi kakasuhan ka namin ng theft. At ito, ang kasunduan na hindi ka lalapit sa loob ng 1 kilometro sa gusali ng kumpanya. Kinuha ni Elena ang folder pero hindi niya ito binuksan. Tiningnan niya ng diretso ang mga lalaki. Sabihin niyo kay Doña Carmen hindi ko kailangan ang mga alahas niya. Pero ang danggal ko, hindi niya mabibili at hindi niya makukuha sa pamamagitan ng mga papel na ito. Nang makaalis ang mga tauhan, napasandal si Elena sa pader. Ang pressure ay tila hindi natatapos. Ang kumpanya ang reputasyon at ngayon pati ang kanyang kaligtasan ay unti-unti nang kinukulong. Elena, anak, kailangan nating humanap ng paraan, sabi ni Tia Deli habang hawak ang kanyang kamay. Hindi ka pwedeng manatili rito kung laging may pupunta rito para hiyain ka. Alam ko po, Tia, pero kailangan ko munang malaman kung sino ang nagpadala ng mensaheng yan kagabi. Binuksan ni Elena ang kanyang cellphone at muling binasa ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Alam kong hindi sayo ang perang yon, pero mas masaya ang palabas kung wala ka. Sino ang taong ito? Isang kaaway ni Bianca o isa pang kaaway ng mga Sarmiento na ginagamit siya sa gitna ng kanyang pag-iisip. Tumunog ang telepon o ni Tia Deli, si Mang Lito. Ma'am Elena, pakinggan niyo po ako? Mabilis na sabi ni Mang Lito sa kabilang linya, ang boses ay puno ng takot. Narinig ko po si Bianca sa telepono kanina, hindi lang po kayo ang target niya. May kinalaman ito sa pagkamatay ng tatay niyo nung araw. May hinahanap siyang dokumento na nasa inyo raw po. Napatayo si Elena. Ang kanyang ama ang pagkamatay nito sa isang aksidente, 10 taon na ang nakakaraan, na laging sinasabi ni Doña Carmen na dahil sa kapabayaan sa trabaho. Anong dokumento, Mang Lito? Hindi ko po alam, ma'am, pero parating na po sila riyan. Paalisin niyo na po si Elena Tia Deli May. Kasama sila mga pulis para itanim ang ebidensya sa gamit niya. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Hindi lang ito tungkol sa selos o sa pera. Ito ay isang malalim na paghihigante na noon pa man ay nakaplano na. Tumingin siya sa kanyang tiyan pagkatapos ay kay Tia Deli. Tia, kailangan nating umalis. Na yun din. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig na nila ang tunog ng sirena ng pulis sa dulo ng eskinita. Ang ulan ay muling bumubuhos, tila nagbabadya ng isa pang unos na mas matindi kaysa sa nauna. Mabilis, Elena, sa likod tayo. Ang boses ni Tia Deli ay nanginginig sa takot habang hiniila ang braso ng pamangkin. Hindi na nagdalawang isip si Elena. Kinuha niya ang kanyang bag na naglalaman ng mahahalagang dokumento at ang iilang piraso ng damit na nadala niya. Ang tunog ng sirena ay palapit ng palapit humihiwa sa katahimikan ng eskinita. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, naramdaman ni Elena ang kirot sa kanyang puson. Huwag ngayon pakiusap. Huwag muna kayong lalabas, panalangin niya sa kanyang mga anak habang hinahawakan ng kanyang tiyan. Lumabas sila sa maliit na pinto sa kusina patungo sa isang madilim at maputik na daanan sa likod ng bahay. Ang ulan ay tila naging kakampi nila, tinatabunan ng tunog ng kanilang mga yabag. Mula sa malayo narinig ni Elena ang malakas na kalabog ng pinto ng bahay ni Tia Deli na sinisira ng mga pulis. Nasaan ang babae haluhugin ang buong bahay? Isang boses na banyaga sa pandinig ni Elena, ngunit ang otoridad nito ay sapat na para patakbuhin ang kanyang dugo sa takot. Nakasakay sila sa isang dumadaang tricycle bago pa sila makita ng mga awtoridad. Sa loob ng tricycle, habang tumatalsik ang tubig baha sa kanilang mga paa, napasandal si Elena sa balikat ng kanyang tiya. Ang kanyang hininga ay gumaralgal.
Ang dating marangyang buhay na puno ng aircon at malalambot na upuan ay tila isang panaginip na kay Layo na sa realidad niyang puno ng putik at takot. Saan tayo pupunta, Elena? Tanong ni Tia Dili habang patingin-tingin sa likuran kung may sumusunod sa kanila. Sa Quiapo, Tia. Doon tayo mawawala sa dami ng tao. May lumang boarding house doon ang kaibigan ko noong college. Hindi tayo mahahanap ng mga Sarmiento doon. Pagdating sa Quiapo, ang ingay at gulo ng paligid ay nagsilbing proteksyon para sa kanila. Sa gitna ng mga nagtitinda ng kandila, mga debotong nagdarasal at mga taong abala sa kani-kanilang buhay, si Elena Villanueva ay naging isa na lamang anino. Sa wakas nakarating sila sa isang maliit na paupahan sa tapat ng simbahan. Ang kwarto ay maliit, may amoy ng lumang kahoy at alikabok, ngunit mula sa bintana, kitang-kita ang krus ng simbahan ng Quiapo. Nang makaalis ang kaibigan ni Elena, matapos silang tulungan, doon lang bumagsak ang lahat ng emosyon ni Elena. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at gutom. Elena, kumain ka muna. Baka mapano ang mga bata, sabi ni Tia Deli habang iniaabot ang isang supot ng tinapay na binili nila sa daan. Kumuha ng isang piraso si Elena, pero hindi niya ito maingat na malunok. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang lumang notebook na itim. Ang notebook ng kanyang ama na laging itinatago ni Tia Deli. Ito ang dokumentong tinutukoy ni Mang Lito. Sa loob ng notebook, may mga listahan ng mga kargamento at mga pirma, pero sa huling pahina, may isang pangalan na naging sanhi ng paghinto ng tibok ng puso ni Elena Rodolfo Flores. Flores? Bulong ni Elena. Tia, ito ang apelido ni Bianca. Bianca Flores. Napatitig si Tia Deli sa notebook. Si Rodolfo Flores ang dating partner ng biyenan mong si Doña Carmen sa negosyo bago ito bumagsak. Ang balita noon at pakamatay siya dahil nalugi ang kumpanya nila. Pero ang tatay mo, bago siya namatay, lagi niya sinasabi na may hindi tama sa audit ng kumpanya. Nagtagpi-tagpi ang lahat sa isip ni Elena. Si Bianca ay hindi lang basta kabit, hindi lang siya basta sekretaryang ng Arap Yumaman. Siya ay anak ng taong sinira ng mga Sarmiento at ngayon bumalik siya para kunin ang lahat, hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang danggal ng pamilyang sumira sa tatay niya. At siya, si Elena, ay naging hadlang dahil siya ang may hawak ng ebidensya na maaaring maglinis sa pangalan ni Flores o lalong magbaon sa mga Sarmiento. Kaya pala ganun na lamang ang galit niya sa akin. Sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa bagong tuklas na katotohanan. Hindi lang ako asawa na pinalitan. Ako ang saksi sa kasalan ng pilit nilang itinatago. Binuksan ni Elena ang kanyang cellphone. Plano niyang i-search ang pangalang Rodolfo Flores. Ngunit isang notification mula sa Instagram ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang post mula sa account ni Bianca. Larawan ito ng kanyang dating silid sa mansyon. Ang mga gamit niya ay nasa labas na nasa loob ng mga itim na trash bag. At sa gitna ng kama, nakaupo si Bianca, suot ang isa sa mga mamahaling nightgown ni Elena, habang si Gabriel ay nakayakap sa kanya mula sa likod. Ang caption, "New beginnings in our new home. Finally, the trash has been cleared for the Queen." Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Elena, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng lalaking minahal niya. Habang siya ay nagtatago sa isang maduming kwarto, ang asawa niya ay masayang ipinagdiriwang ang kanyang pagkawala sa piling ng babaeng, posibleng sumisira na rin sa kanya. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Tumingala siya sa langit na kahit madilim at maulan, ay may iilang bituin pa ring sumisilip. "Tingnan mo sila, Taya," sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng determinasyon. Akala nila ay talo na ako. Akala nila ay itinapon na nila ang basura. Pero hindi nila alam ang basurang itinapon nila ang magiging mitsa na kanilang pagbagsak. Hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan ng mahigpit. "Gabriel, Bianca, ibigay niyo na ang lahat ng panlalait niyo. Ipakita niyo na sa mundo ang peking kaligayahan ninyo. Dahil kapag gumalik ako, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo kahit isang pirasong dumi." Sa sandaling iyon, isang munting sipa ang naramdaman ni Elena sa kanyang sinapupunan. Isang sipa na tila nagsasabing, "Laban, nanay!"
Ngunit ang kanyang sandalinang tapang ay naputol nang makita niya sa TV sa labas ng boarding house ang isang breaking news. Isang bangkay ng isang lalaki na tagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Makati. Kinilala ang biktima na si Lito Sanchez, isang dating driver. Nabitawan ni Elena ang notebook. Si Mang Lito. Ang tanging taong tumulong sa kanya, ang taong nagbabala sa kanya ay pinatahimik na. At alam ni Elena siya na ang susunod. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Mang Lito ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa buong mundo ni Elena. Napaupo siya sa gilid ng katre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa kawalan. Ang tanging taong naging sandigan niya, ang tanging saksi sa kanyang kawalan ng sala ay wala na. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi iyon isang aksidente. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito, Tia Deli. Hikbi ni Elena, ang boses ay halos hindi lumalabas sa lalamunan. Kung hindi ko siya pinayag, gang tulungan ako, sana'y buhay pa siya. Huwag mong sabihin yan, Elena, alon ni Tia Deli habang pilit na pinatitigil ang sariling luha. Si Lito ay matapat na tao. Ginawa niya yon dahil sa utang na loob niya sa tatay mo. Ang pinakamabuting magagawa mo ngayon ay huwag hayaang mawala ng saysay ang kanyang sakripisyo. Huminga ng malalim si Elena. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Tama si Tia Deli. Ang takot ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa sandaling ito. Kinuha niya ang maliit at maduming supot na plastik na iniabot sa kanya ni Mang Lito bago sila nagkahiwalay sa ilalim ng ulan kagabi. Nung una, akala niya ay basura lamang ito. Ngunit naalala niya ang higpit ng hawak ng matanda at ang babala sa mga mata nito. Ibinuhos ni Elena ang laman ng supot sa ibabaw ng lumang mesa. May ilag piraso ng punit-punit na papel, isang resibo mula sa isang butika at 2 bakanting blister pack ng gamot. Ano ang mga ito, Elena? Tanong ni Tia Deli habang sinusuring mabuti ang mga gamot. Sinuri ni Elena ang mga blister pack. Bilang isang babaeng 8 taong sumailalim sa iba't ibang fertility treatments, kabisado na niya ang halos lahat ng bitamina at gamot para sa pagbubuntis. Ngunit ang pangalang nakasulat dito ay banyaga sa kanya furosemide at hormone blockers. Mabilis na kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at hinanap ang gamit ng mga gamot na iyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salitang kanyang nababasa. Tia, hindi ito gamot para sa buntis. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at galit. Ang furosemide ay isang uri ng uretic. Ginagamit ito para sa mga taong may manas o edema. Pinapalabas nito ang sobrang tubig sa katawan, pero sa maling dosis, maaari ito magdulot ng pamamaga ng tiyan na mukhang pagbubuntis, pero pansamantala lang. Ibig mong sabihin, at ang mga hormone blockers na ito, ginagamit ito para pigilan ang regla at baguhin ang reaksyon ng katawan. Tia, hindi buntis si Bianca. Ginagamit niya ang mga gamot na ito para dayain si Gabriel, para magmukhang lumalaki ang tiyan niya, at para magkaroon ng mga sintomas na akala mo ay pagbubuntis. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Isang matinding galit ang namuon sa kanyang puso. Si Bianca ay hindi lang basta mang-aagaw. Isa siyang dalubhasang nanloloko. Ginamit niya ang pinakasensitibong kahinaan ni Gabriel, ang pangarap nitong magkaanak, para sirain ang kanilang pagsasama. Pero paanong ultrasound? Nakita ko siyang humahawak sa tiyan niya sa tapat ni Gabriel. Tanong ni Tia Deli. Sa panahon na yun, Tia, lahat ay nabibili. Ang mga peking ultrasound ay makukuha sa internet. At si Bianca bilang sekretarya ni Gabriel, kontrolado niya ang lahat ng appointment nito. Kayang-kaya niyang bayaran ng isang doktor sa isang maliit na klinika para maglabas ng peking dokumento. Muling tiningnan ni Elena ang resibo. May petsa ito at pangalan ng isang botika sa isang liblib na lugar sa Laguna. Doon marahil siya kumukuha ng mga gamot na hindi basta-basta ibinibigay sa mga botika sa Makati. Ito ang ebidensya na kailangan ko, sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Kung mapapatunayan kung hindi siya buntis, malalaman ni Gabriel na ang lahat ng bintang niya sa akin ay bahagi lamang ng plano ni Bianca. Ngunit sa kabila ng pag-asang iyon, isang malungkot na katotohanan ang pumasok sa isip ni Elena. Kahit mapatunayan niyang manloloko si Bianca, sapat na ba yon para bumalik siya kay Gabriel?
Naalala niya ang lamig ng boses ng asawa nang palayasin siya nito. Ang kawalan ng tiwala nito sa 8 taon nilang pagsasama. Ang sampal ni Doña Carmen. Hindi bulong ni Elena sa sarili. Hindi ako babalik para magmakaawa ng pag-ibig. Babalik ako para bawiin ang bangal ko. At pagkatapos nyon, hinding-hindi na nila ako muling makikita. Habang nag-aayos ng gamit si Elena, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang restricted number. Hello? Sagot ni Elena. Magaling, Elena. Mukhang nahanap mo na ang mga piraso ng puzzle. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Hindi ito ang boses ng taong nagpadala ng text kagabi. Ang boses na ito ay malalim tila pamilyar pero matagal na niyang hindi naririnig. Sino ito? Ano ang kailangan mo sa akin? Huwag kang matakot. Ako ay isang anino mula sa nakaraan ng mga Sarmiento. Ang mga gamot na hawak mo ay simula pa lamang. Pero mag-ingat ka, Bianca, is more dangerous than she looks. Hindi lang siya nagpapanggap na buntis. May mas malalim siyang dahilan kung bakit niya gustong makuha ang kumpanya. Ano yun, sabihin mo sa akin? Sigaw ni Elena, pero naputol na ang linya. Napatingin si Elena sa bintana. Sa labas ang mga tao sa Quiapo ay patuloy sa kanilang paglalakad. Walang kamalay-malay sa bagyong kinakaharap niya. Sa ibaba, napansin niya ang isang lalaking naka-jacket na itim at may suot na cap. Nakatayo ito sa tapat ng simbahan pero ang paningin ay nakatitig sa bintana ng kanyang boarding house. Tiya, kailangan na nating lumipat uli, may nang sabi ni Elena. Nahanap na ni tayo. Mabilis nilang kinuha ang kanilang mga bag. Habang pababa ng hagdan, naramdaman ni Elena ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi lang ebidensya ang kailangan niya ngayon. Kailangan niya ng proteksyon. At sa mundong ito na ang yaman at kapangyarihan ang batasya, ay isang langgam na sinusubukang labanan ang mga higante. Elena, saan tayo pupunta? Tanong ni Tia Deli habang binabaybay nila ang masikip na eskinita sa gilid ng simbahan. Pupunta tayo sa isang tao na hinding-hindi nila aakalain na lalapitan ko. Sagot ni Elena. Pupunta tayo sa isang tao na kinatatakutan ni Doña Carmen. Tumingin si Elena sa kanyang likuran. Ang lalaking naka-jacket ay sumusunod pa rin, pero hindi ito nagmamadali. Tila ba alam nito na kahit saan pumunta si Elena, wala siyang takas. Ngunit hindi alam ng lalaki si Elena Villanueva ay hindi na ang mahinang asawa na madaling takutin. Ang bawat sipa ng mga bata sa kanyang sinapupunan ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa pananatiling buhay. Sa gitna ng siksikan at ingay ng Maynila, ang bawat busina ng jeepney at sigaw ng mga naglalako ay tila naging isang malabong ingay na lamang sa pandinig ni Elena. Naglalakad sila ni Tia Deli patungo sa isang lumang gusali sa Binondo, ang opisina ni Ate Manuel Ilustre. Si Manuel, ang gating matalik na kaibigan ng kanyang ama at ang kaisa-isang taong may hawak na mga lihim na kinatatakutan ni Doña Carmen. Elena? Sigurado ka ba rito? Tanong ni Tia Deli habang patingin-tingin sa likuran. Ang lalaking naka-jacket ay tila nawala na sa paningin nila. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Elena ay hindi pa rin humuhupa. Wala na tayong ibang mapupuntahan, Tia. Si Ate Manuel lang ang makakatulong sa atin na protektahan ang mga batang ito at linisin ang pangalan ni Papa. Sagot ni Elena. Ngunit bago pa sila makarating sa bungad ng gusali, isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang biglang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking pamilyar, ang tindig si Gabriel. Hindi suot ni Gabriel ang kanyang usual na ngiti. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng dumi ng politika at stress ng kumpanya. Ngunit sa halip na awa, ang tanging naramdaman ni Elena ay isang matinding pagkasuklam. Elena, mag-usap tayo, bungad ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng pag-aalala sa kung paano nabuhay ang asawa niya sa kalsada nito mga nakaraang araw. Wala na tayong dapat pag-usapan, Gabriel. Tapos na tayo, di ba? Matigas na sagot ni Elena. Huminga ng malalim si Gabriel at lumapit sapat na para maramdaman ni Elena ang pamilyar niyang pabango na ngayon ay tila amoy ng pagtataksil. Huwag kang magmatigas. Alam mo kung anong gulo ang pinasok mo?
Ang kumpanya ay unti-unting bumabagsak dahil sa iskandalong idinulot mo. Ang mga investor ay nag-aalangan. Iskandalong idinulot ko o iskandalong ginawa ni Bianca para makuha ang gusto niya? Kumunot ang noo ni Gabriel. Huwag mo nang idamay si Bianca rito. Siya ang biktima rito, Elena. Siya ang nagdadalang tao ng anak ko habang ikaw ay abala sa paggawa ng paraan para nakawan kami. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Biktima Gabriel? Bulag ka ba? O sadyang ayaw mo lang makakita Bianca is using you? At ang batang sinasabi niya sigurado ka bang totoo yon? Enough. Sigaw ni Gabriel, sapat na para mapalingon ang ilang mga dumadaan. Narito ako hindi para makinig sa mga selos mo. Narito ako para tapusin ito ng maayos. Inilabas ni Gabriel ang isang folder mula sa loob ng kanyang sasakyan. Inabot niya ito kay Elena. Ito ay isang settlement agreement at kasama rito ang divorce papers at isang affidavit of confession. Nangunot ang ni Elena. Confession? Aminin mo na ang lahat, Elena. Aminin mong kinuha mo ang pera para sa ex-boyfriend mo. Kapalit nyon, hindi ka na namin kakasuhan. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula uli sa probinsya malayo rito. Huwag mo nang pahirapan si Mama. Huwag mo nang sirain ang pangalan ng mga Sarmiento. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Tiningnan niya ang mga papel. Gusto ni Gabriel na aminin niya ang isang kasalanang hindi niya ginawa para lamang maisalba ang pangalan ng pamilya nila at para maging malinis ang pagsasama nila ni Bianca. Gusto mong maging sacrificial lamb ako, Gabriel, para matakpan ang kahihiyang idinudulot ng kabit mo. Ang boses ni Elena ay nanginginig sa galit. 8 taon. 8 taon akong naging tapat sa iyo. 8 taon akong nagtiis sa panglalait ng nanay mo dahil mahal kita. Pero ngayon ka lang na-realize, hindi ka pala karapat-dapat sa kahit isang segundo ng buhay ko. Elena, be reasonable. Ito na lang ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan. Reasonable ang, tawag dito ay kaduwagan Gabriel, sigaw ni Elena. Kinuha ni Elena ang mga papel mula sa kamay ni Gabriel. Sa harap ng kanyang asawa, sa harap ng mga taong dumadaan sa binondo, dahan-dahang pinunit ni Elena ang mga dokumento. Isa-isa. Hanggang sa maging maliliit na piraso ang mga ito na nilipad ng hangin. Hinding-hindi ako pipirma sa kasinungalingan mo, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay diretsyo sa mga mata ni Gabriel. At tungkol sa pag-alis ko, huwag kang mag-alala. Aalis ako. Pero aalis ako nang nakataas ang no at bit-bit ang katotohanan. Magsisisi ka, Elena. Banta ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pot. Wala kang laban sa amin. Wala kang pera, wala kang koneksyon. Sisiguraduhin ni Mama na wala ka nang babalikan. Mayroon akong hindi nyo kailanman magkakaroon, Gabriel. Sagot ni Elena habang hinahawakan ang kanyang sinapupunan ng palihim sa ilalim na kanyang maluwag na damit. Mayroon akong dignidad at mayroon akong rason para lumaban. Tumalikod si Elena at hinila si Tia Deli. Hindi na siya lumingon pa kahit narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan ni Gabriel at ang mabilis na pagharurot nito palayo. Elena, anong gagawin natin ngayon? Galit na galit si Gabriel. Tanong ni Tia Deli na halatang natatakot. Hayaan mo siyang magalit, Tia. Ang galit niya ay tanda ng kanyang takot. Takot siya dahil alam niyang sa kaibuturan niya mali siya. Nakarating sila sa tapat ng opisina ni Ate Manuel, isang lumang pinto na may nakasulat na Ilustre Law Office. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at salamin na tila nagulat nang makita ang mukha ni Elena. Elena Villanueva? Tanong ng matanda. Attorney, kailangan ko po ng tulong niyo. Halos manghina si Elena nang sabihin yon. Pinapasok sila ng abogado at pinaupo. Doon sa gitna ng mga bundok ng mga libro at amoy ng lumang papel, inilabas ni Elena ang notebook ng kanyang ama at ang mga blister pack ng gamot na nakuha niya. Alam ko po kung bakit namatay ang tatay ko, panimula ni Elena. At alam ko po kung paano sinisira ni Bianca Flores ang mga Sarmiento mula sa loob. Tiningnan ni Ate Manuel ang mga ebidensya. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, Elena. Ang tatay mo, bago siya mamatay, nag-iwan siya sa akin ng isang susi.
Isang susi sa isang safety deposit box na hindi kailanman nahanap ni Doña Carmen. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Susi? Oo, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi lang si Gabriel ang kailangan mong harapin. Si Bianca Flores ay hindi lang naghihiganti para sa tatay niya. May mas malaki siyang zamening sa planong tautom sa lahat ng ari-arian ng mga Sarmiento at Villanueva. Bago pa makasagot si Elena, isang malakas na pagsabog ng tunog ng basag na salamin ang narinig nila mula sa bintana ng opisina. Isang bote na may apoy ang inihagis sa loob. "Labas mabilis!" sigaw ni Ate Manuel. Sa gitna ng usok at apoy na-realize ni Elena na ang digmaan ay hindi na lang nasa loob ng boardroom. Ito ay isang buhay at kamatayang pagtugis. At sa pagkakataong ito, wala na siyang balak na maging biktima. "Takbo, Elena Tia Deli, bilis!" Ang sigaw ni Ate Manuel ay halos malunod sa dagundong ng apoy at lagotok ng nasusunog na kahoy. Hindi na nagdalawang isip si Elena. Sa kabila ng bigat ng kanyang katawan at ang hapdi sa kanyang puson, hinila niya si Tia Deli palabas ng umuusok na opisina. Ang ubo ni Tia Deli ay nagpapakaba sa kanya, habang ang makapal na itim na usok ay tila isang dambuhala na gustong lumamon sa kanila. Muntik na siyang madapa sa mga nagkalat na libro, pero isang matitigas na kamay ang sumalo sa kanya, si Ate Manuel. "Dito sa fire exit, huwag kayong hihinto." Nakarating sila sa madilim na eskinita sa likod ng gusali, humihingal puno ng abo ang muka at nanginginig sa takot. Sa likod nila, ang opisina ng kaisa-isang taong makakatulong sa kanila ay nilalamonan ng apoy. Alam ni Elena hindi yon aksidente. Yon ay isang babala. Isang marahas na pagtatangka na ibaon ng katotohanan kasama ng mga lumang dokumento ng kanyang ama. Attorney, ang notebook, ang mga gamot. Hingal na sabi ni Elena habang tinitingnan ang kanyang bag. Ligtas ito. Niyakap niya ang bag na tila ba ito ang kanyang huling hininga. "Ligtas ang mga yan, Elena, pero hindi na tayo ligtas dito," seryosong sabi ni Ate Manuel habang patingin-tingin sa dulo ng eskinita. "Ang mga Sarmiento, hindi na lang sila basta naglilinis ng pangalan. Gusto na ng pumatay." Dinala sila ni Ate Manuel sa isang lumang bodega sa gilid ng Pasig River, isang lugar na pag-aari ng kanyang pamilya na matagal nang hindi ginagamit. Amoy kalawang at lumang bakal ang paligid, pero sa gitna ng kadiliman, nakaramdam si Elena ng kakaibang katahimikan. Doon sa ilalim ng isang bumbil, yang aandap-andap inilabas ng abogado ang isang maliit na susi na may nakaukit na numerong 722. "Ito ang iniwan ng tatay mo bago ang aksidente niya 10 taon na ang nakakaraan," panimula ni Manuel. Hindi siya basta empleyado lang ng mga Sarmiento, Elena. Siya ang head auditor. Nakita niya ang ginawang pandaraya ni Doña Carmen sa kumpanya ni Rodolfo Flores. Pinilit ni Carmen ang tatay mo na manahimik, pero tumanggi siya. Napatulala si Elena. Kaya ba siya namatay dahil tumanggi siya maging bahagi ng kasinungalingan? Iyon ang pinaniniwalaan ko. Ang susing ito ay para sa isang safety deposit box sa isang bangko na hindi kontrolado ng mga Sarmiento. Doon nakatago ang tunay na audit report, ang ebidensya na si Doña Carmen ang pumatay sa negosyo ni Flores na naging sanhi ng pagpapakamatay nito. Hinawakan ni Elena ang maliit na susi. Malamig ito, pero tila may apoy na nagmumula rito na dumadaloy sa kanya mga ugat. At si Bianca, alam niya ito. Alam niyang nasa akin ang susi. "Hindi lang yon, Elena," dugtong ni Manuel. Si Bianca Flores ay hindi lang naghihiganti para sa tatay niya. Gusto niyang bawiin ang lahat ng ninakaw ni Doña Carmen at gagamitin niya si Gabriel para makuha ang legal na kontrol sa kumpanya. Kapag nakuha na niya ang lahat, itatapon niya si Gabriel gaya ng ginawa nila sa tatay niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. "Napakagaling. Ang asawa ko ay nagpapakasasa sa piling ng babaeng unti-unti nang humuhukay ng sarili niyang libingan." "Pero kailangan mo ng kakampi, Elena. Hindi mo ito kayang gawin mag-isa," sabi ni Manuel. "May mga tao sa loob ng Sarmiento Group na hindi sang-ayon sa pamamalakad ni Doña Carmen. Mga matatandang shareholder na itinabi dahil sa pagpasok ni Bianca." Doon nagsimulang mabuo ang plano sa isip ni Elena. Ang kanyang pagiging mahina ay tapos na.
Ang 8 taon ng pagtitiis ay naging isang matalim na sandata. Tia Deli Attorney, hindi na tayo magtatago lang. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Ginamit ni Elena ang kanyang kaalaman bilang asawa ng CEO sa loob ng 8 taon. Alam niya ang bawat butas, ang bawat kahinaan ng mga shareholder. Sa loob ng sumunod na 3 araw sa ilalim ng proteksyon ni Ate Manuel, lihim na nakipagkita si Elena sa mga taong binaliwala ni Doña Carmen. Isa na rito si Mr. Alfonso Tan, ang pinakamatandang shareholder na matagal nang galit sa arogansya ni Doña Carmen. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya sa malayo para hindi sila mapansin. Elena, akala ko ba ay nasa probinsya ka na at nagtatago sa kahihiyan? Gulat na sabi ni Mr. Tan nang makita ang dating asawa ni Gabriel. Hinding-hindi ako magtatago sa isang kasalan ng hindi ko ginawa, Mr. Tan. Diretsong sagot ni Elena. Narito ako para bigyan kayo ng pagkakataon. Amel kong hindi niyo gusto ang pagpasok ni Bianca Flores sa kumpanya. Alam kong alam ninyong niloloko lang niya si Gabriel. At anong magagawa ko? Hawak ni Carmen ang mayorya, buntong hininga ng matanda. Inilabas ni Elena ang notebook ng kanyang ama at ang mga ebiden, siya ng peking pagbubuntis ni Bianca. Hawak ko ang katotohanan na sisira sa kredibilidad ni Doña Carmen at Bianca. Kapag lumabas ito sa darating na Grand Shareholders Meeting, ang stocks ng Sarmiento Group ay babagsak. Pero kung kakampi kayo sa akin, maari nating isalba ang kumpanya bago pa ito tuluyang makuha ni Bianca. Nakita ni Elena ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Mr. Tan, pero nakita rin niya ang galit. Anong gusto mong gawin ko? Kailangan ko ng access sa internal server ng kumpanya. Kailangan kong ipakita sa lahat na ang mga transfer of funds na ibinibintang sa akin ay gawa-gawa lamang gamit ang account ni Bianca. Habang abala si Elena sa kanyang counter-attack, naramdaman niya ang isang sipa sa kanyang tiyan mas malakas kaysa sa dati. Napahawak siya sa mesa, napapikit. Ayos ka lang ba, hiha? Nag-aalalang tanong ni Mr. Tan. Numiti si Elena, isang niting puno ng pag-asa. Ayos lang po, paalala lang ito mula sa aking mga anak na kailangan ko nang tapusin ang laban na ito. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Mr. Tan ang isang ID badge. Ito ay para sa service elevator ng main building. May darating na audit sa susunod na linggo. Yun ang pagkakataon mo. Pagbalik ni Elena sa bodega, sinalubong siya ng isang balita na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang video ang nag-viral sa internet. Si Gabriel at Bianca live na nag-interview sa isang malaking TV network. Sa screen nakita ni Elena si Gabriel na hawak ang kamay ni Bianca habang nakangiti. Sa wakas, nahanap ko na ang totoong kaligayahan. Si Bianca at ang aming baby ang rason kung bakit mas pagbubutihin ko pa ang pamumuno sa Sarmiento Group. At sa aming grand anniversary gala sa susunod na linggo, i-anunsyo namin ang aming kasal. Hindi nagalit si Elena. Sa halip, tumawa siya ng mahina. Isang tawang nakakapangilabot. Ipagpatuloy niyo lang ang pag-akyat sa rurok ng inyong kasinungalingan, Gabriel. Bianca, bulong ni Elena habang nakatitig sa screen. Dahil sa mismong gabi ng inyong selebrasyon, doon ko kayo huhulog sa pinakamalalim na hukay na inihanda ko para sa inyo. Kinuha ni Elena ang maliit na susi ni numerong 722. Ito na ang huling piraso. Bukas kukunin na niya ang audit report. At sa susunod na linggo, ang pangalang Villanueva ay muling mangingibabaw, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng bumawi sa kanyang lahat-lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang anino ang nakamasid sa labas ng bodega. Isang lalaking may hawak na radyo, bumubulong sa kabilang linya. Nahanap na natin siya! Hintayin lang natin ang go signal ni Bianca! Ang counter-attack ni Elena ay nagsimula na, pero ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaasahan niya. Ang langit-nit ng bakal na safety deposit box sa loob ng madilim na vault ng bangko ay tila isang tinig mula sa hukay. Sa nanging inig ng mga kamay dahan-dahang, inilabas ni Elena ang isang makapal na brown envelope. Nakasulat sa labas ang familiar na penmanship ng kanyang ama para sa aking kaisa, isang anak Elena. Nang buksan niya ang sobre, hindi lang mga papel ang tumambad sa kanya. Naroon ang mga orihinal na ledger, ang mga bank transfer na may peking lagda ni Rodolfo Flores at isang sulat na nagpapatunay na hindi nalugi ang kumpanya ni Flores.
Ito ay sistematikong ninakawan ni Doña Carmen Sarmiento. Higit sa lahat, naroon ang isang kopya ng autopsy report ni Rodolfo na tila sadyang itinago may bakas ng pilit na pagpapakain ng lason bago ito pinalabas na pagpapakamatay. Diyos ko! Napahawak si Elena sa kanyang bibig. Ang biyenan niya ay hindi lang magnanakaw. Isa itong mamamatay tao. At ang tatay niya si Mang Lito at si Rodolfo Flores, lahat sila ay naging biktima ng kasakiman ng mga Sarmiento. Ngunit bago pa niya maipasok ang mga dokumento sa kanyang bag, tumulog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito at ang mukha ni Bianca ang bumungad sa screen. Nakaupo ito sa dati niyang vanity mirror, sinusuklay ang buhok habang nakangiti ng mapang-uyam. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Elena? Tanong ni Bianca. Maganda ba ang mga nababasa mo, sayang naman? Kung hindi yan makakarating sa tamang tao, di ba? Bianca, alam ko na ang lahat. Alam kong hindi ka buntis at alam kong ginagamit mo lang si Gabriel para maghiganti. Sigaw ni Elena. Pilit na pinatatatag ang boses sa gitna ng takot. Oh, Elena, napaka-slow mo talaga. Alam mo bang habang abala ka sa paghahanap ng husti, siya para sa tatay mo, abala naman ako sa paghahanap sa'yo. Tumawa si Bianca, isang tawang nakakapangilabot. Magkita tayo sa parking lot ng San Sebastian Church. Ngayon din, kung hindi ka sisipot, sisiguraduhin kong ang Tia Deli mo ang susunod na lulutang sa ilog, gaya ni Mang Lito. Huwag mong idadamay ang tiya ko. Then move. 10 minutes, Elena. O baka gusto mo makita ang bangkay ng huling pamilyang meron ka. Dali-daling lumabas si Elena ng bangko. Hindi na niya nagawang tawagan si Ate Manuel dahil sa tindi ng kaba. Sa bawat segundo ng pagtakbo niya, tila ba humahabol ang kamatayan sa kanyang likuran. Pagdating sa parking lot ng simbahan, nakita niya si Bianca na nakasandal sa isang itim na van mag-isa at tila walang takot. Nasaan ang tiya ko? Singhal ni Elena habang papalapit. Numiti si Bianca at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan na sa pagkakataong ito ay tila mas malaki na. Relax, buhay pa ang matanda. Pero ikaw, Elena, ikaw ang kailangang maturuan ng leksyon. Bakit mo ginagawa ito, Bianca? Kung gusto mo ng husti, siya para sa tatay mo. Bakit hindi mo gamitin ang batas? Bakit kailangang sirain mo rin ang buhay ko? Dahil ang mga Sarmiento ang pumatay sa tatay ko. At ikaw ang asawa ng anak ng pumatay sa kanya. Sigaw ni Bianca, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Gusto kong maramdaman ni Carmen ang mawala ng lahat ng pera ng anak at ng apo, at ikaw ang pinakamagandang kasangkapan para mangyari yon. Biglang lumingon si Bianca sa paligid. Nakita ni Elena ang ilang mga tao na lumalabas mula sa simbahan, kabilang ang ilang mga vlogger na laging nakatambay doon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bianca. Ang galit ay napalitan ng matinding takot at pait. Elena, pakiusap! Wag ang baby ko! Maawa ka! Biglang sigaw ni Bianca na ikinagulat ni Elena. Anong sinasabi mo? Bago pa. Makakilo si Elena. Hinawakan ni Bianca ang mga kamay ni Elena at pilit itong ipinatong sa kanyang balikat. Sa isang iglap marahas na itinulak ni Bianca ang sarili pa, urong patungo sa mga sementadong baitang ng hagdanan ng simbahan. Ah! Ang tili ni Bianca ay bumasag sa katahimikan. Nakita ni Elena ang lahat sa tila slow motion. Gumulong si Bianca pababa ng 5 baitang at humantong sa semento sapo ang kanyang tiyan. Ang mga tao ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa kanila. Ang mga cellphone ay agad na itinaas para kumuha ng video. Tinulak niya ako, ang baby ko. Elena, bakit mo ginawa ito? Iyak ni Bianca habang may dahan-dahang lumalabas na likidong pula mula sa ilalim ng kanyang damit. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Alam niyang peke ang dugo, alam niyang acting lang ang lahat, pero sa mata ng mga taong nakapaligid siya ang halimaw. Siya ang dating asawang baliw sa selos na pilit pinapatay ang hindi pa isinisilang na sanggol. Hindi ko siya tinulak. Siya ang nagtulak sa sarili niya. Sigaw ni Elena, pero walang nakikinig. Hayop ka, Elena! Wala kang puso! Sigaw ng isang babaeng nakasaksi. Sa gitna ng gulo, isang pamilyar na sasakyan ang huminto. Lumabas si Gabriel,
At nang makita ang duguang si Bianca sa sahig, tila ba nagdilim ang kanyang paningin? Nilapitan niya si Bianca at binuhat ito bago lumingon kay Elena ng may matinding puot. Wala kang yang babae ka? Ang boses ni Gabriel ay nanginginig sa galit. Akala ko ba ay magnanakaw ka lang? Na yon, isa ka na ring mamamatay tao. Pinatay mo ang anak ko. Gabriel, makinig ka. Hindi totoo ang nakikita mo, hindi siya buntis. Sigaw ni Elena, habang pilit na lumalapit pero hinarangan siya ng mga bodyguard ni Gabriel. Huwag mo nang ituloy ang kasinungalingan mo nakita, ng lahat, naka-video ang lahat. Sigaw ni Gabriel. Maganda ka, Elena. Sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok. Hindi kita mapapatawad. Mabilis na umalis ang sasakyan ni Gabriel patungo sa ospital kasunod ang mga ambulansya. Naiwang mag-isa si Elena sa gitna ng parking lot, pinaliligiran ng mga taong kinukutya siya, dinuduraan ang kanyang dinaanan at isinisigaw ang kanyang pangalan ng may halong muhi. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging viral ang video. Dating Mrs. Sarmiento tinulak ang buntis na kabit ng asawa. Ang social media ay napuno ng mga panawagan para sa kanyang pag-aresto. Ang bawat post ay tila isang pako sa krus na pinapasa ni Elena. Bumalik si Elena sa bodega ng luhaan at basang-basa ng ulan. Napaluhod siya sa harap ni Tia Deli. Ang lahat ng ebiden, yang nakuha niya mula sa bangko, ay tila nawala ng halaga dahil sa isang gabi naging kriminal siya sa mata ng buong mundo. Talo na tayo, Tia. Talo na ako. Hikbi ni Elena. Paano ko lalabanan ng isang mundong naniniwala sa isang napakagandang kasinungalingan? Hinawakan ni Tia Deli ang mukha ni Elena. Hindi pa tapos ang laban, Elena. Tandaan mo, ang masamang damo ay madaling tumubo, pero ang katotohanan ay tila isang binhi sa ilalim ng lupa. Maaaring matagalan pero sisibol at sisibol yan. Ngunit sa loob ng kanyang kwarto, binuksan ni Elena ang TV. Ang mukha ni Doña Carmen ang lumabas umiiyak sa harap ng mga reporter. Hustisya para sa apo ko Elena Villanueva, mabulok ka sa impyerno. At sa gitna ng kanyang pag-iinagpis, naramdaman ni Elena ang isang mahinang sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Ang kanyang mga anak ay tila nagpapaalala, nanay, huwag kang susuko. Narito pa kami. Kinuha ni Elena ang audit report mula sa kanyang bag. Kung gusto nila ng dula, ibibigay niya ang huling yugto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ang kanyang mga mata ay muling naging matalas. Ang hiya public hiya na ibinigay nila sa kanya ang siyang magiging mitsa ng kanilang kabiguan. Gabriel, Bianca, Carmen, bulong ni Elena. Ipanalo niyo na ang laban na ito sa social media. Pero sa Grand Gala, sisiguraduhin kong ang katotohanan ang papatay sa inyong lahat. Sa loob ng madilim na bodega, tanging ang tunog ng patak ng ulan sa bubog at ang mahinang ugong ng radyo ang maririnig. Nakatitig si Elena sa screen ng kanyang cellphone, isang dagat ng put ang gumubungat sa kanya sa bawat scroll. Ang kanyang mukha ay nasa bawat balita binansagang ang halimaw ng San Sebastian. Elena, uminom ka muna ng mainit na sabaw. Malambing na sabi ni Tia Dili, inilalapag ang isang mangkok sa harap niya. Huwag mo hayaang lamunin ka ng galit nila. Alam ng Diyos ang katotohanan. Hindi sapat ang alam ng Diyos sa mundong ito, Tia. Ang boses ni Elena ay tuyo at walang buhay. Sa mundong ito, ang mas malakas sumigaw ng kasinungalingan ang siyang pinaniniwalaan. Muli niyang binuklat ang brown envelope mula sa safety deposit box ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang audit report ang kanyang tiningnan. Sa pinakailalim may isang maliit na sobreng puti na may nakasulat para kay Rodolfo Flores. Nang buksan niya ito, nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi ito sulat ng pag-amin ng kasalanan. Ito ay isang kasunduan. Ang tatay ni Elena ay lihim na naglilipat ng sarili niyang pera para isalba ang pamilya Flores nang ipitin sila ni Doña Carmen. May kalakip din itong larawan ang tatay ni Elena na kang-iti habang karga ang isang batang babae, si Bianca. Tiya, tingnan niyo, nanginginig na turo ni Elena sa larawan. Ang tatay ko, tinulungan niya ang pamilya ni Bianca. Siya ang tumayo sa likod nila nang talikuran sila ng lahat. Pero si Bianca, pinatay niya ang taong tumulong sa kanya. Pinatay niya si Mang Lito, at ngayon, sisirain niya ako. Hindi niya alam, Elena, buntong hininga ni Tia Deli. Ang put ay parang piring sa mata.
Ang nakikita lang ni Bianca ay ang apelidong Sarmiento at ang lahat ng konektado rito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Ate Manuel na hingal na hingal. Elena, kailangan nating kumilos ng mabilis. Nalaman kong plano nila. Dahil sa pagkawala ng baby ni Bianca na pinalalabas nilang namatay dahil sa pagtulak mo, minamadali ni Doña Carmen ang kasal ni Gabriel at Bianca sa susunod na linggo, kasabay ng Grand Anniversary Gala. Bakit minamadali? Wala na ngang baby, di ba? Tanong ni Elena. Dahil sa bylaws ng Sarmiento Group, kailangang may asawa ang CEO para makuha ang buong kontrol sa trust fund ng mga Villanueva na isinama sa kumpanya noong ikinasal kayo. Kapag naikasal si Gabriel kay Bianca, mawawalan ka na ng legal na karapatan sa perang iniwan ng tatay mo. Paliwanag ng abogado. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Kaya pala. Kaya kailangan niyang magpanggap na nakunan para makuha ang simpatiya ni Gabriel at mapabilis ang kasal bago pa lumabas ang katotohanan na wala naman talagang baby. Pero may isa pa tayong problema. Dagdag ni Manuel. Ang doktor na nag-issue ng peking medical report ni Bianca sa ospital kagabi ay si Dr. Arnaldo Reyes. Siya ang head ng OBGYN sa Sarmiento Medical Center. Binayaran siya ng malaki ni Doña Carmen para panindigan ang kwento ng pagkakunan. Tumayo si Elena. Ang kanyang panghihina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ganoon ang doktor ang susi natin, Tia Attorney, kailangan nating makuha ang totoong medical records ni Bianca bago pa nila ito burahin. Paano mahigpit ang security sa ospital? Tanong ni Manuel. Hindi ako ang papasok, si Mr. Alfonso Tan, sagot ni Elena. Siya ang chairman ng Board of Trustees ng ospital. Hindi siya matatanggihan ni Dr. Reyes. Nang gabing iyon sa gitna ng panganib na mahuli ng mga pulis na nagbabantay sa bawat sulok lihim na nakipagkita si Elena kay Mr. Tan sa basement parking ng ospital. Suot ni Elena ang isang malapad na jacket at face mask para hindi makilala. Elena, napakalaki ng panganib na ginagawa mo, bulong ni Mr. Tan. Ang buong bansa ay naghahanap sa'yo. Wala na akong pakialam sa panganib, Mr. Tan. Ito na lang ang tanging paraan para mabuksan ang mga mata ni Gabriel at maipakita ang tunay na kulay ni Bianca. Matapos ang 2 oras na paghihintay na tila ba walang katapusan, bumalik si Mr. Tan na may dalang isang USB drive. Ang kanyang muka ay maputla. Tama ka, Elena, sabi ng matanda. Ang medical record ni Bianca Flores, wala siyang anumang bakas ng pagbubuntis. At ang operasyong ginawa sa kanya kagabi, hindi yon dilation and curettage para sa nakunan. Ito ay isang simpleng procedure para ayusin ang isang sugat na tila sadyang ginawa sa sarili. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Nagawa niyang sugatan ang sarili niya para lang maniwala ang lahat na nakunan siya. Pero may mas malala pa rito, sabi ni Mr. Tan habang iniaabot ang USB. Nakuha ko rin ang recording ng usapan ni Dr. Reyes at Doña Carmen sa loob ng opisina. Inamin ni Carmen na alam niyang hindi buntis si Bianca, pero kailangan nilang ituloy ang dula para mapatalsik ka ng tuluyan at makuha ang kumpanya. Hinawakan ni Elena ang USB na tila ba ito ay isang gintong sandata. Salamat, Mr. Tan. Utag ko sa inyo ang buhay ko. Huwag ka sa akin magpasalamat, Elena. Gawin mo ito para sa katarungan. Ang kumpanyang itinayo ng tatay mo ay hindi dapat mapunta sa mga kamay ng mamamatay tao. Pagbalik ni Elena sa bodega, sinalubong siya ng isang balita sa TV. Si Gabriel, nakasuot ng itim, ay nagbibigay ng pahayag sa harap ng simbahan kung saan nangyari ang insidente. Sa harap ng Diyos at ng aking yumaong anak, nanunumpa ako. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pait. Elena Villanueva, hinding-hindi kita titigilan hanggat hindi ka nabubulok sa kulungan. At sa susunod na linggo sa ating Grand Gala, formal kong ipapakilala ang babaeng tunay na nagmamahal sa akin, ang aking magiging asawa si Bianca. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa sa screen. Dati ang boses na iyon ay nagdibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, ito ay tila isang ingay na lamang. Isuot mo ang itim na yon, Gabriel? Bulong ni Elena habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Dahil sa gabi ng Grand Gala, hindi kasalang ipagdiriwang ninyo. Ipagdiriwang ninyo ang huling gabi ng inyong kapangyarihan. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at nag-record ng isang maikling video. Hindi niya ito ipopost.
Ipadadala niya ito sa isang tao na hindi inaasahan ng lahat. Bianca Flores, alam ko ang sekreto mo. Alam ko ang tungkol kay Dr. Reyes. Magkita tayo sa Grand Gala. Siguraduhin mong nakasuot ka ng pinakamaganda mong gown dahil yun na ang huling gown na isusuot mo bilang isang malayang tao. Ipinadala ni Elena ang video sa private number ni Bianca. Alam niyang ito ang magiging mitya para lalong magpanik ang kaaway. At sa gitna ng panik, laging nakakagawa ng pagkakamali ang isang tao. Attorney, ihanda ang lahat, sabi ni Elena kay Manuel. Ang Grand Gala ang magiging entablado ng katotohanan at sisiguraduhin kong sa harap ng lahat ng matataas na tao sa lipunan doon sila babagsak na sabay-sabay. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw nakatulog si Elena ng mahimbing, sa kanyang panaginip nakita niya ang kanyang tatay at si Mang Lito nakangiti at tila nagbabantay. Alam niya malapit na ang katapusan ng unos. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila mas lalong bumigat puno ng kaba at ng amoy ng paparating na unos. Ito na ang huling gabi bago ang engrandeng selebrasyon ng mga Sarmiento ang gabing itinakda ni Elena para wakasan ng lahat. Nakatayo si Elena sa harap ng isang basag na salamin, pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Ang kanyang muka ay hindi na ang mukha ng babaeng palaging yumuyuko sa bawat utos ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagminingas na uling sa gitna ng kadiliman. Sa tabi niya nakalatag sa ibabaw ng lumang katre ang isang gown na kulay pilak, isang regalo mula sa kanyang ama noong kanyang ikadalawang, isang kaarawan na sadyang itinago ni Tia Deli. Ito ang baluti mo, Elena, mahinang sabi ni Ate Manuel habang iniaayos ang kanyang mga gamit. Sa loob ng bag na yan ang lahat ng bala natin, ang USB mula sa ospital, ang audit report at ang recording ng pag-amin ni Doña Carmen. Salamat, attorney. Para sa tatay ko, para kay Mang Lito at para sa mga anak ko. Gagawin ko ito, sagot ni Elena. Samantala, sa mansyon ng mga Sarmiento ang kapaligiran, ay kabaliktaran ang katahimikan ni Elena. Ang buong bahay ay abala sa huling paghahaanda para sa Grand Gala. Ngulit sa loob ng kanyang silid si Bianca ay tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Kanina pa siya pabalik-balik, hawak ang kanyang cellphone, pinapanood ng paulit-ulit ang video message ni Elena. Alam ko ang sikreto mo. Magkita tayo sa Grand Gala. Hayop ka, Elena. Paanong nalaman mo ang tungkol kay Dr. Reyes? Singhali Bianca bago marahas na inihagis ang kanyang cellphone sa kama. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen, suot ang kanyang mamahaling robe na tila ba wala siyang anumang kasalan ng ginawa. Bakit ka sumisigaw, Bianca? Kailangan mo magpahinga. Bukas ang gabing magiging formal ka ng Sarmiento. Huwag mo sirain ang mukha mo sa galit. Mama, nagparamdam si Elena, alam niya ang tungkol sa doktor. Paano kung sumulpot siya bukas? Takot na tanong ni Bianca. Tumitig ng matalas si Doña Carmen. Huwag kang mag-alala. Nagdagdag na ako ng security sa buong hotel. Ang lahat ng entrance ay may facial recognition. Sa oras na makita ang mukha ni Elena, kakalad ka rin siya ng mga pulis sa salang attempted murder sa'yo. Walang makakalapit sa entablado. Pero mama, paano? Kung may hawak siyang ebidensya? Ebidensya, ngumisi ang matanda. Sino ang maniniwala sa isang takas sa batas, sa isang magnanakaw? Bukas Bianca, sisiguraduhin nating ang lahat ng bibig na magtatangkang magsalita laban sa atin ay itatahimik ng pera at kapangyarihan. Just play your part. Magkunwari kang mahina, magkunwari kang nagluluksa sa nawalang baby. Iwan mo na sa akin ang pagligpit kay Elena. Sa kabilang bahagi ng mansyon sa loob ng library si Gabriel ay nakaupo sa gitna ng kadiliman, may hawak na baso ng alak. Sa kanyang harap ay ang wedding ring na iniwan ni Elena. Pilit niyang iniisip na galit siya na puot ang nararamdaman niya para sa asawa, pero sa bawat lagok ng alak, ang mukha ni Elena noong masaya pa sila, ang lumiletaw. Gabriel, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan, boses yun ni Elena mula sa nakaraan. Sinunggaling bulong ni Gabriel sa sarili. Pero ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang bilis na mga pangyayari ay napapalito sa kanya. Ang asawa niyang dati ay hindi makapatay ng langgam, na yon ay akusado ng pagpatay sa sarili niyang anak, at ang kumpanya,
Bakit parang mas lalong nakakagulo simula na mawala si Elena? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Bianca, nakasuot ng manipis na pantulog, pumasok na may luha sa mga mata. Gabriel, hindi ako makatulog. Natatakot ako. Paano kung bumalik si Elena at saktan uli ako? Lumapit si Gabriel at niyakap ang babaeng magiging asawa niya. Huwag kang mag-alala, Bianca. Narito ako. Walang makakasakit sa'yo. Bukas matatapos na ang lahat ng ito. Magiging legal na ang lahat. Ngunit habang yakap si Bianca, hindi napansin ni Gabriel ang mapanuyang tingin ng babae. Hindi pag-ibig ang nasa mga mata ni Bianca, kundi tagumpay. Balik sa bodega habang nag-aayos si Elena, biglang narinig nila ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa labas. Maraming sasakyan. Attorney May, tao sa labas! Bulong ni Ticha Deli sa takot. Mabilis na pinatay ni Manuel ang ilaw. Sumilip sila sa maliit na butas ng dingding. 5 itim na van ang nakaparada at lumabas ang mga lalaking may hawak na baril. Hindi sila pulis. Sila ang mga goons ni Doña Carmen na ipinadala para tapusin si Elena bago pa sumapit ang bukang liwayway. Nahanap nila tayo paano? Tanong ni Elena, ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Ang cellphone mo na-trace nila ang signal nung napadala ka ng video kay Bianca. Mura ni Manuel. Mabilis sa tunnel sa ilalim ng bodega. Yan ang daan patungo sa ilog. Nagsimulang magpaputok ang mga lalaki sa labas. Ang mga bala ay tumatama sa mga bakal na dingding lumilika ng nakatutulig na ingay. Elena, mabilis! Mauna na kayo ni Tia Deli. Sigaw ni Manuel habang kumukuha ng isang fire extinguisher para harangan ang pinto. Sa gitna ng usok at putukan gumapang si Elena sa madilim at mabahong tunnel. Ang bawat sipa ng mga bata sa kanyang tiyan ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Laban, nanay! Malapit na! Nakarating sila sa pampang ng ilog, kung saan naghihintay ang isang maliit na bangka na inihanda ni Ate Manuel bilang Plan B. Nang lumingon si Elena, nakita niyang nasusunog na ang bodega. Ang lahat ng kanilang pinagtaguan ay nilalamon na ng apoy. Attorney tili ni Elena nang makita niyang lumabas si Manuel mula sa usok sugatan pero buhay. Mabilis silang sumakay sa bangka at mabilis na naglayag sa madilim na tubig ng Pasig River. Sa malayo nakita ni Elena ang apoy na unti-unting lumiliit. Pero ang apoy sa kanyang puso ay mas lalong nag-aalab. Akala nila ay napatay na nila ako sa apoy na yon. Sabi ni Elena, ang boses ay malamig at puno ng panunumpa. Ipaalam niyo sa kanila na patay na ang Elena Villanueva na kilala nila. Ang sisipot bukas sa Grand Gala ay ang kanilang magiging karma. Tumingala si Elena sa langit. Ito na ang huling gabi ng pagtatago. Bukas sa harap ni mga kamera, sa harap ng alta sosyedad at sa harap ng asawang hindi na nalig sa kanya, ibubuhos niya ang katotohanang yayanig sa buong bansa. Maganda kayo, Gabriel! Bianca! Carmen! Bulong ni Elena sa hangin. Dahil bukas ang reyna ng mga Villanueva ay babalik para bawiin ang kanyang trono. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay tila isang kaharian ng ginto at kristal. Kumukutitap ang mga dambuhalang chandelier, sumasabay sa kislap na mga diamante at mamahaling iyas na suot ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ito ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Sarmiento Group, ngunit para sa lahat, ito ang gabi ng koronasyon ni Bianca Flores bilang bagong reyna ng pamilya. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Carmen, suot ang isang pulang terno na tila sumisimbolo sa tagumpay. Sa tabi niya ay si Gabriel na kahit gwapo sa kanyang tuksido, ay tila may malalim na iniisip. At si Bianca na nakasuot ng puting gown na sadyang maluwag sa bandang tiyan para ipakita ang pagdadalamhati sa nawalang anak. Sa gabing ito, panimula ni Doña Carmen sa mikropono, ang boses ay puno ng arugan, sa hindi lamang natin ipinagdiriwang ang yaman ng ating kumpanya. Ipinagdiriwang din natin ang katapusan ng isang madilim na kabanata. Ang babaeng sumira sa tiwala ng aming pamilya ay wala na. At sa harap ninyong lahat, pormal kong ipapakilala ang babaeng magiging asawa ng aking anak, si Bianca Flores. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti si Bianca, isang niting puno ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng palakpakan, biglang namatay ang lahat ng ilaw.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalat sa ballroom. Pagkalipas ng ilang segundo, isang solong spotlight ang bumukas sa dulo ng mahabang pasilyo. Doon nakatayo ang isang babae na tila isang aninong pilak na nagmula sa liwanag. Sinasabi mo bang tapos na ang madilim na kabanata, Doña Carmen? Isang boses na malinaw matapang at puno ng otoridad ang umalingaw-ngaw. O baka naman nagsisimula pa lang ang tunay na paghuhukom. Dahan-dahang naglakad si Elena Villanueva patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng katapusan ng mga Sarmiento. Ang kanyang gown na kulay pilak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw at ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, inilalantad ang kanyang mukhang walang bakas ng takot. Elena? Bulalas ni Gabriel, ang kanyang boses ay halo ng gulat at isang uri ng pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Guards! Bakit nakapasok ang kriminal na ito rito? Kalad ka rin siya palabas! Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Huwag kayong kikilos! Isang matandang boses ang sumagot mula sa gilid. Si Mr. Alfonso Tan, kasama ang 10 pang shareholder, ay tumayo. Si Elena ay narito bilang panauhin ko. Bilang isa sa mga may-ari ng trust fund na nagpapatakbo sa kumpanyang ito, may karapatan siyang magsalita. Nakarating si Elena sa paanan ng entablado. Tiningnan niya si Bianca na ngayon ay namumutla at nanginginig ang mga kamay. Bianca Flores, tawag ni Elena, ang kanyang boses ay malamig. Sabi mo pinatay ko ang anak mo. Sabi mo tinulak kita sa hagdan ng simbahan, pero paano ko papatayin ang isang bagay na hindi naman kailanman umiral? Anong sinasabi mo? Nakita ng lahat? Nakunan ako. Iyak ni Bianca pilit na humahawak kay Gabriel. Gabriel, paalisin mo siya. Sasaktan niya uli ako. Gabriel, tingnan mo ang babaeng pinoprotektahan mo, sabi ni Elena habang itinataas ang isang USB drive. Ito ang medical records ni Bianca mula sa Sarmiento Medical Center. Sa mismong gabi na sinabi niyang nakunan siya, ang tanging procedure na ginawa sa kanya ay pagtatahi ng isang sugat na siya mismo ang gumawa gamit ang isang blade. Sinunggaling ka? Sigaw ni Bianca, nawawala na sa kontrol. Biglang bumukas ang dambuhalang screen sa likod ng entablado. Hindi ito ang video ng anibersaryo ng kumpanya. Ito ay isang recording ng usapan ni Dr. Reyes at Doña Carmen sa loob ng ospital. Kailangan mong panindigan na nakunan siya, Dr. Reyes. Kahit na alam nating pareho na hinding-hindi siya magbubuntis dahil sa kondisyon niya. Basta mapatalsik natin si Elena, babayaran kita ng doble. Boses sa iyo ni Doña Carmen na malinaw na narinig ng buong ballroom. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga kamera ng media ay mabilis na nakatutok sa entablado. Ang mukha ni Doña Carmen ay naging kulay abo. Hindi yan totoo. Artificial intelligence lang yan. Gawa-gawa lang ni Elena, sigaw ni Carmen. Hindi rin ba totoo ito? Dugtong ni Elena. Sa screen, lumitaw ang audit report na itinago ng kanyang ama. Ang listahan ng mga nakaw na pera ni Doña Carmen mula sa pamilya Flores. Pinatay mo si Rodolfo Flores, Carmen. Ninakawan mo siya at ginamit mo ang tatay ko para itago ang lahat. At nang tumangi ang tatay ko, pinatay niyo rin siya. Elena, tama na. Sigaw ni Gabriel, tila hindi na alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi pa tama, Gabriel. Dahil hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa babaeng nasa tabi mo. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, sumugot si Bianca kay Elena. Hayop ka, sis. Rain kita. Sa gitna ng galit, nakalimutan ni Bianca ang kanyang dula. Habang pilit niyang itinutulak si Elena, napatid siya sa sariling gown at marahas na bumagsak sa sahig. Sa lakas ng impact, ang strap ng kanyang gown ay napunit at ang secret na suot niya sa ilalim ay nalantad. Isang makapal na padding na gawa sa silikon na sadyang idinikit sa kanyang tiyan para magmukhang buntis ay tumilapon sa gitna ng entablado. Napasinghap ang buong ballroom. Ang katahimikan ay tila isang hatol ng kamatayan. Doon sa harap ng lahat, nakahiga si Bianca, walang dugo, walang baby. Tanging ang peking tiyan lamang na gawa sa plastic. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa silicone padding. Pinulot niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Bianca na ngayon ay umiiyak na sa kahihiyan, pagkatapos ay kay Doña Carmen na hindi na makatingin sa kanya.
Niloko niyo ako. Ang boses ni Gabriel ay basag. Ang buong pamilya ko, ang buong buhay ko, isang malaking kasinungalingan. Gabriel anak, ginawa ko lang yon para sa kumpanya, subok ni Carmen. Huwag mo akong tawaging anak, hiyaw ni Gabriel. Lumingon siya kay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Elena, patawarin mo ako, hindi ako nanalig sa'yo. Huli na ang lahat para sa hiling na yan, Gabriel, sabi ni Elena, walang bakas ng emosyon. Dahil sa gabing ito, hindi lang katotohanan ang dala ko rin ang katarungan. Biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom at pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation, NBI. Lumapit sila sa entablado. Doña Carmen Sarmiento at Bianca Flores, arestado kayo sa salang plunder, falsification of public documents at involvement sa pagkamatay ni na Rodolfo Flores at Lito Sanchez, anunsyo ng opisyal. Habang pinoposasan si Bianca na nagsisisigaw at si Doña Carmen na tila nawala na ng ulirat, lumapit si Elena sa gilid ng entablado. Kinuha niya ang mikropono. May huling katotohanan pa akong gustong sabihin, sabi ni Elena. Tumingin siya ng diretso kay Gabriel na ngayon ay tila isang taong nawala ng kaluluwa. Batrel, hiningi mo sa akin ang ultrasound nung gabing pinalayas mo ako. Heto! Inilabas ni Elena ang isang envelope mula sa kanyang bag at inihulog ito sa paanan ni Gabriel. Yan ang totoong himala na 8 taon nating hinintay. Pero dahil sa kaduwagan mo, hinding-hindi mo sila makikilala. Dahil sumula sa gabing ito, patay na ang Gabriel Sarmiento sa buhay ng aking mga anak. Tumalikod si Elena at naglakad palabas ng ballroom. Sa kanyang bawat hakbang, ang mga tao ay nagbibigay ng daan, puno ng paggalang at takot. Ang dating basurang itinapon ay lumabas bilang isang reyna nang naging matagumpay sa sarili niyang digmaan. Sa labas ng hotel, sinalubong siya ng sariwang hangin at ng gabi, na tila mas maliwanag kaysa dati. Hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan. Tapos na mga anak, bulong niya. Tayo na ang panalo. Ngunit sa malayo habang isinasakay si Bianca sa mobile ng pulis, isang huling sulyap ang ibinigay nito kay Elena. Isang sulyap na puno ng pangako ng paghihigante. Ang digmaan sa loob ng pamilya ay natapos na. Ngunit ang buhay ni Elena, bilang isang nag-iisang ina at bagong pinuno ng kanyang sariling kapalaran, ay nagsisimula pa lamang. Ang ingay ng mga sirena at ang kislap ng mga kamera ay unti-unting naglaho habang papalayo ang sasakyan ni na Elena mula sa Manila Diamond Hotel. Sa loob ng madilim na sasakyan, namayani ang isang mabigat na katahimikan. Hawak ni Elena ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang matinding pagod na tila ngayon lang dumapo sa kanyang buong katawan. Ang adrenaline na nagpatayo sa kanya sa entablado ay tuluyan ng humupa, iniwan siyang tuyot at nanghihina. Elena, uminom ka muna. Abot ni Tia Deli ng isang bote ng tubig. Tapos na anak, narinig ng buong mundo ang katotohanan. Salamat, Tia, mahinang sagot ni Elena. Sumandal siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na tila malalabong guhit ng liwanag. Pero bakit pakiramdam ko may kulang pa rin? Ang hustisya ay nakuha na natin pero ang sugat, hindi pa rin naghihilom. Dahil ang hustisya ay para sa mga nagkasala, Elena, sabi ni Ate Manuel mula sa driver's seat. Pero ang kapayapaan ay para sa sarili mo. At ang kapayapaang yon ay hindi ibinibigay ng korte. Ikaw ang gagawa niyon. Habang pabalik sila sa isang pansamantalang matitirhan, isang ligtas na apartment na inihanda ni Mr. Tan, hindi nila alam na sa likod nila, sa loob ng ballroom na unti-unti nang nililinis, may isang lalaking nakaluhod sa gitna ng entablado. Si Gabriel. Hawak niya ang 2 piraso ng ultrasound na inihulog ni Elena. Sa ilalim ng malamig na ilaw, tinitigan niya ang maliliit na hugis sa litrato. 8 taon. 8 taon silang naghintay, umiyak at nanalangin para sa sandaling ito. At nang ibigay na ng Diyos ang himala, mas pinili niyang maniwala sa isang ahas kaysa sa babaeng nag-alay ng buhay para sa kanya. Anong ginawa ko? Hikbi ni Gabriel. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa litra, to binabasa ang mukha ng mga anak na hindi pa niya nasisilayan. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa bawat sulok ng Pilipinas.
ang Sarmiento Scandal ang naging pinaka-pinag-uusapang paksa. Ang mga video ng paglalantad ni Elena ay umabot na sa milyon-milyong views. Si Bianca Flores ay pormal ng kinasuhan at ikinulong ng walang piyansa dahil sa bigat na mga kasong plunder at pakikipagsabwatan sa pagpatay. Si Doña Carmen naman, dahil sa taas ng presyon at sa sobrang kahihiyan, ay dumanas ng mild stroke habang nasa ilalim ng kustudya sa ospital. 1 linggo ang lumipas. Nakatayo si Elena sa harap ng puntod ng kanyang ama at ni Mang Lito. Nag-alay siya ng mga puting bulaklak. Pa, Mang Lito, malinis ng mga pangalan ninyo, bulong ni Elena. Wala na ang mga taong sumira sa inyo, pero higit sa lahat ang mga apo nyo. Sisiguraduhin kong lalaki silang may dangal malayo sa laso ng mga Sarmiento. Ma'am Elena, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Lumingon si Elena at nakita si Gabriel. Hindi na ito ang makisig at aroganteng CEO na kilala niya. Payat ito, may malalalim na eye bags at ang kanyang mga balikat ay tila pasa ng buong mundo. May dala rin siyang mga bulaklak, pero hindi siya lumapit ng husto, tila natatakot na ang kanyang presensya ay muling magdala ng unos. Ano ang ginagawa mo rito, Gabriel? Malabig na tanong ni Elena. Gusto ko lang humingi ng tawad sa tatay mo at kay Mang Lito, sagot ni Gabriel. Ang boses ay nanginginig. At higit sa lahat sa iyo. Ang tawad ay madaling bigkasin, Gabriel, pero ang tiwala ay parang kristal na. Kapag binasag mo kahit anong glue ang gamitin mo, kitang-kita pa rin ang mga lamat. Alam ko, Elena. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman. Pero nalaman ko na ang lahat. Kinausap ko si Dr. Reyes. Inamin niya ang lahat ng pananakot ni Mama. Nalaano rin na nung gabi ng gala, plano ni Bianca na ipaligpit ka. Napayo ko si Gabriel, ang kanya mga kamao ay nakakuyom. Napakagago ko. Hinayaan ko mabulag ako ng sarili kong pride. Tumingin si Elena ng diretso sa asawa. Hindi pride ang problema mo, Gabriel. Ang problema mo ay ang kawalan mo ng paninindigan bilang asawa. Mas pinili mo maging anak ni Doña Carmen kaysa maging katuwang ko. Mas pinili mo maniwala sa ebidensyang nakahain kaysa sa pusong 8 taon mong nakasama. Elena, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para sa mga bata. Lumapit si Gabriel, tila gustong hawakan ng tiyan ni Elena, pero mabilis na umatras ang babae. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para makuha ang gusto mo. Matigas na sabi ni Elena. Ang mga batang ito ay nabuhay sa gitna ng hirap, pagtatago at takot dahil sa'yo. Nung kailangan nila ng ama na magtatanggol sa amin, nasaan ka? Naroon ka sa tabi ng babae? Nagtangka sa buhay namin. Pagsisihan ko yon habang buhay, Elena. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang kumpanya, ang mansyon, lahat ng ari-arian ko sa inyo. Aalis ako kung yon ang gusto mo. Basta payagan mo lang akong makita sila kapag ipinanganak na sila. Umiling si Elena. Hindi ko kailangan ng pera mo, Gabriel. Nabuhay ako sa kalsada na walang kahit anong yaman mula sa inyo. At doon ko natutunan na mas mahalaga ang kapaya, paan kaysa sa anumang diamante. Ang katarungan ay nakuha ko na. Ang kumpanya iyan ay ibabalik ko sa mga shareholders at sa mga taong talagang nagtrabaho para rito. Ayoko nang may anumang koneksyon sa pangalang Sarmiento. Elena, pakiusap. Gabriel, makinig ka. Ang pagpapatawad ay hindi isang obligasyon, nito ay isang proseso. At sa ngayon wala pa ako sa puntong yon. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at ang mga anak ko. Tumingala si Elena sa langit, pinipigilan ng luha. Siguro balang araw kapag kaya ko nang tumingin sa'yo nang hindi na alala ang hapdi ng sampal ng nanay mo o ang lamig ng boses mo nung pinalayas mo ako. Baka dun tayo makapagsimulang mag-usap bilang magulang. Pero hindi ngayon. At hindi bilang asawa. Iniwan ni Elena si Gabriel na nakatayo sa gitna ng sementer, umiiyak at walang magawa. Sa bawat hakbang palayo naramdaman ni Elena ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa nakaganti siya, kundi dahil sa wakas pinili niya ang sarili niya. Pagkalipas ng ilang buwan sa isang maliit na ospital sa Quezon City, malayo sa rangya ng Sarmiento Medical Center, isang malakas na iyak ng 2 sanggol ang umalingaw. Isang lalaki at isang babae. Nang iabot sila ng nurse kay Elena, dun lang siya tuluyang umiyak.
Ang mga batang ito ang kanyang tagumpay. Ang mga batang ito ang kanyang bagong simula. Sa labas ng silid, nakaupo si Gabriel. Hindi siya pumasok gaya na napagkasunduan nila sa pamamagitan ng mga abogado. Ngunit nagpadala siya ng isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay hindi alahas o pera. Ito ay ang mga orihinal na titulo ng mga lupain ng pamilya Villanueva na matagal nang kinuha ni Doña Carmen na ngayon ay malinis na at nakapangalan na kay Elena at sa kanyang mga anak. Kasama ang isang sulat, hindi nito mapapantayan ng sakit, pero ito ang simula ng aking pagbabayad puri. Narito lang ako sa malayo, naghihintay ng sandaling maging karapat-dapat uli sa inyo. Tinignan ni Elena ang mga titulo pagkatapos ay ang kanyang mga anak. Ngumiti siya ng bahagya. Ang gabi ay tapos na, at sa pagsikat ng araw, dala nito ang pangako ng isang buhay na wala ng pagkukublitanging katotohanan at pag-ibig na nanggagaling sa loob. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang bayan sa Laguna, malayo sa mausok at magulong mundo ng Makati, isang maliit na farm ang unti-unting namumukadkad. Hindi ito ang malaki at malamig na mansyon ng mga Sarmiento. Ito ay ang Villanueva Garden, isang flower farm na itinayo ni Elena sa lupang binawi niya mula sa kanyang nakaraan, isang parangal sa kanyang ama na noon ay nangarap ng isang payapang buhay. Ang hangin dito ay amoy sariwang damo at sampagita. Sa gitna ng malawak na bakuran, dalawang bataang masa, yan naglalaro sa ibabaw ng makapal na banig. Sina Lito at Angelica. Ang bawat tawa nila ay tila musika na nagpapalimot kay Elena sa lahat ng hapdi ng nakaraan. Elena, heto na ang merienda, tawag ni Tia Deli habang bitbit ang isang tray ng kakanin at sariwang buko juice. Mas malusog na ang itsura ni Tia Deli ngayon, wala na ang kaba sa kanyang mga mata. May sulat na naman na dumating, galing sa abogado ni Gabriel. Inabot ni Elena ang sulat, pero hindi niya ito agad binuksan. Alam niya ang laman yon. Bawat buwan nagpapadala si Gabriel ng update tungkol sa kumpanya, isang kumpanya ngayon ay pinapatakbo na ng isang board of professionals sa ilalim ng pangangalaga ni Mr. Tan. Ang mga Sarmiento ay wala na sa kapangyarihan. Si Doña Carmen ay nananatili sa isang nursing facility, paralisado ang kalahati ng katawan at hindi na makapagsalita. Ang gating reyna na mahilig manlayat ay nakadepende na ngayon sa awa ng mga nurse na dati ay hindi niya man lang tinitingnan. Si Bianca naman ay naituloy ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo. Ang balita ay wala na itong ibang ginagawa sa loob, kundi ang makipag-away lunod pa rin sa pot at sa pagpapanggap na siya ang biktima. Ang kagandahang dati ay ginamit niya para manira ay tuluyan ng kumupas sa likod ng mga rehas. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng farm, hindi ito pumasok. Bumaba ang isang lalaki si Gabriel. Nanatili siya sa labas, nakahawak sa rehas ng gate, pinagmamasdan ng kambal mula sa malayo. Ayaw mo ba siyang papasukin? Tanong ni Tia Deli. Huminga ng malalim si Elena. Ang pagpapatawad, Tia, ay hindi parang switch ng ilaw na, kapag pinindot mo ay maliwanag na agad. Minsan ito ay parang pag-aalaga ng halaman. Kailangan ng panahon ng tamang sikat ng araw at ng pagkukusa. Tumayo si Elena at dahan-dahang naglakad patungo sa gate. Bitbit niya si Angelica, habang si Lito naman ay nakahawak sa kanyang laylayan. Nang makita ni Gabriel ang dating asawa, ay tila ba hindi ito makahinga? Kumusta sila? Mahinang tanong ni Gabriel. Hindi na siya lumalapit, iginagalang ang distansyang hiningi ni Elena. Mabubuti silang bata, Gabriel. Malusog at masayahin, sagot ni Elena. Elena, muli gusto kong magpasalamat. Sa kabila ng lahat, hinayaan mo akong sustentuhan ang pag-aaral nila sa hinaharap. Alam kong hindi sapat yon, pero yun na lang ang tanging paraan para maramdaman kong may silbi ako. Ginagawa ko ito para sa kanila, Gabriel. Ayakong lumaki silang may dalampot sa kanilang ama. Pero wag mo iisipin na ang sustento ay katumbas ng pagbabalik sa kung ano tayo noon. Ang Elena na pinalayas mo sa ulan ay wala na. Alam ko, mapait na ngiti ni Gabriel. Ang Elena na nasa harap ko ngayon ay mas matatag, mas maganda at mas kagalang-galang. At sapat na sa akin na makita kayong ligtas. Iniabot ni Elena ang isang maliit na basket ng mga bulaklak na pinitas niya kanina. Ibigay mo ito sa nanay mo. Sabihin mo galing ito sa farm ng mga Villanueva. At sagihin mo rin,
na pinatawad ko na siya. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Naiyak si Gabriel habang tinatanggap ang mga bulaklak. Tumanggo siya muling sumulyap sa kambal bago dahan-dahang sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Bumalik si Elena sa kanyang mga anak. Naupo siya sa banig at niyakap sila ng mahigpit. Tumingala siya sa langit sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa buong farm. 8 taon siyang itinuring na baog at walang kwenta. Ilang buwan siyang namuhay bilang magnanakaw at kriminal sa mata ng magla. Pero sa gabing ito, sa ilalim ng payapang langit ng Laguna, alam ni Elena kung sino talaga siya. Siya ay isang anak na naglinis sa pangalan ng kanyang ama. Siya ay isang babaeng bumawi sa kanyang danggal mula sa mga mapang api. At higit sa lahat, siya ay isang ina na handang maging bagyo at liwanag para sa kanyang mga anak. Ang katotohanan ay hindi na kailangang ikubli. Dahil sa dulo ng bawat kasinungalingan, ang katotohanan ay laging mahahanap ang daan patungo sa liwanag. Nanay! Nanay! Tawag ni Angelica habang humahawak sa kanyang muka. Numiti si Elena, isang ngiting totoo at malaya. Narito lang si nanay, at hinding-hindi na tayo muling mawawalay. Sa bawat ihip ng hangin sa Villanueva Garden, dala nito ang kwento ng isang babaeng nagmula sa abo ng pagtataksil at muling nabuhay ng mas matatag kaysa sa anumang diamante. Ang kanyang kwento ay tapos na sa sakit at nagsisimula na sa tunay na pag-ibig, ang pag-ibig sa sarili at sa pamilyang kanyang ipinaglaban.